Magandang araw nga pala sa inyo lahat and welcome back to my channel nga pala. It's me again, your Kuya Mark. At magbibigay na naman nga pala tayo ng update ngayon about kay Sitaw. Especially lalong-lalo na sa ating mga solid subscribers dyan and followers, lalong-lalo na dito sa mundo ni YouTube mga guys. So, ayan, ano na nga bang update ngayon about kay Sitaw? So, syempre, dahil sa kanilang announcement na ipinasara sila ni SEC o ni Security and Exchange Commission is ano nga ba or paano nga ba yung process ng pagbabalik ng Oh ating mga fund or my capital sa ating god. payout or mga bank account mga guys. So bali ang lahat is tara pag-usapan natin yan mga guys at ano nga ba ang process and regulation dito ni Sitaw kung paano makabalik ang ating fund or capital sa ating payout or bank account mga guys. Tara, let's go! So ayun nga pala mga guys, bago natin ipagpatuloy, lalo-lalo na dyan sa ating mga sitaw seller, is merong mga nag-comment at nagbigay din ng opinion about sa kanila nga pala, about dito sa issue kay sitaw mga guys. So ayan, bali ang isang comment sa ating YouTube video dito sa ating YouTube channel mga guys, kay at Simply Me 3979 is wala na daw po si Sitaw. So ayun, madami din na updated na kung ano nga ba talaga nangyayari kay Sitaw mga guys. And especially sa ating Facebook naman, may update na po. Sadly, di na po mag-operate Sitaw sa Pinas. Withdrawals na lang po magagawa natin. So ayun nga pala. So galing po ito sa ating isa sa mga friends po natin sa Facebook. So, bali tinanggal po natin yung kanyang pangalan just for their privacy mga guys. So, syempre, another one naman is isa din po siyang seller din po. Bali, first time ko pa naman mag-order kay Sitaw ng cellphone. Paano kaya yon? So, ayan kasi mga guys, nung nakaraan kasi is merong mid-year sale po si Sitaw. Lalong-lalo na sa pinakamura nilang product or merchandise na nakapost po yung cellphone nung kanilang nag-sale po sila ng mid-year sales mga guys. So ayun, bali isa din po yung sa mga problema ng ating mga kapwa sitaw seller na nag-order po ng kanilang mga cellphone dito sa mundo ni Sitaw and especially ayun na po ipinasara po sila ni Sitaw. So tara, let's go! Dito po ay titingnan na po natin kung ano na nga ba yung process or paano nga ba yung regulation dito ni Sitaw sa pagbabalik po ng ating capital or fund. So, bali dito, sabi po ni Sitaw, the phase disbursement schedule is as follows mga guys. So, ayan. Dito na po natin malalaman yung batch 1, batch 2, and batch 3 po na sinasabi ni Sitaw sa pag-disburse po ng ating mga capital or fund. So, especially lalo-lalo na po sa batch 1. So, first disbursement date po niya is June 26. So, ayan, Wednesday. Applicable range, dito po natin malalaman kung ano nga po yung mga applicable range ng mga capital. So, starting from 1 to 10K for non-profitable merchants, disbursement frequency is weekly po. So, iyon po. Ito po yung sinasabi ni Sitaw doon po sa kanyang mga update and sa mga kanyang sinasabi po sa mga GC ng ating mga account specialist na meron na pong 3% na ibabalik daw po. 3% weekly daw po yan na ibabalik ni Sitaw sa ating mga payout o bank account mga guys. So, ayun, medyo matatagalan talaga siya. Kasi Oh 3% my lang po yung god. ibabalik ni Sitaw every week. So, dito nakalagay po kasi is disbursement rate 3%. So, ayun, June 27 ng batch 1, Thursday, 10K to 1K to 30K for non-profitable merchants. At disbursement frequency niya din po is weekly. So weekly din po ma-receive natin mga guys yung disbursement frequency na mayroong disbursement rate na 3%. So ayun mga guys, so bali 3% din po yung ating matatanggap every week mga guys. So weekly po yan. Mababalik po sa atin. Kumbaga, paunti-unti pong ibabalik po sa atin ni Sitaw yung ating capital or fund. So kawawa naman po yung mga sabihin na natin nasa 100,000, 500,000 to 1 million po yung kanilang puhunan. So ibig sabihin is aabutin po ng ilang buwan para makabalik po sa kanila ang kanilang capital or fund. So nalaman ko din po dito na hindi na po kikita yung ating pera, yung mga nag-process po last time ng Oh mga orders my
na God. kanilang mga orders sa kanilang sitaw account is hindi na po kikita yung kanilang pera. So ibig sabihin capital na lang po yung ating babalik sa atin, or sabihin na natin yung fund na lang po yung babalik sa ating mga guys. So especially here at the June 28 Friday, 30 30,000 and above for non-profitable merchants, weekly din po yung kanyang disbursement frequency. So ayan mga guys, so bali weekly po lahat yung pagbigay po nila ng or pagbabalik po nila ng funds sa ating mga kapwa sitaw seller na kagaya ko rin mga guys. So ayan, bali naka-fix din po yung kanilang disbursement rate na 3%. So bali lahat po niyang yan is 3% talaga. So tara, tingnan po natin yung batch 2 mga guys. So sa batch 2 naman is meron po silang July 10. Ayan, sa batch 2 po is meron po silang July 10, Wednesday, 1 to 10K for non-profitable merchants weekly. So ayan mga guys, bali 3% din po yung kanilang disbursement rate. So ayan po, ulitin ko po. Bali naka-fix na po sa 3% yung pagbabalik po ng ating capital or fund sa ating mga payout or bank account mga guys. And especially lalo na sa batch 2 July 11, Thursday, 10 to 1K to 30K for non-profitable merchants, weekly din po. So bali lahat po ng mga nakalagay po dito, batch 1, batch 2, batch 3 is lahat po sila weekly yung pagbabalik po ni sitaw ng ating capital or fund sa ating mga payout and bank account mga guys. And especially lalo-lalo na po naka-fix po yung kanilang disbursement rate na 3%. So on the batch 2, on the last day, July 12, Friday, 30.1K and above for non-profitable merchants weekly. So 3% din po. So dito na tayo mga guys sa ating batch 3 ng kanilang pag-disburse ng ating mga fund or capital mga guys. So starting from July 31st, Wednesday, first withdrawal funds of below 10K, and number 2, refund orders without shipment. So ito na nga pala mga guys. So refund orders without shipment. So dito din mga guys is weekly din po. So ang pinagkaiba lang po dito sa batch 3 is sa kanilang disbursement rate na meron po sila 50%. So ayun mga guys, so withdrawal funds below 10K is 50% po agad yung ating matatanggap na refund so sa ating mga capital or fund. So ibig sabihin na natin mga guys na kung 10,000 pababa yung inyong mga capital or puhunan mga guys dito kay Sitaw is 50% po agad ang inyong makukuha. So ibig sabihin kung 10,000 is 5,000 agad po yung makiklaim nyo or matatanggap nyo na refund po or pag-disburse ni Sitaw ng ating mga capital or fund. So, sa second day po ng ating batch 3, August 1, Thursday, 10K to 30K for non-profitable merchants. So, ibig sabihin, weekly din po yung kanilang disbursement frequency. So, ayan po. Bali, dito naman po is yung kanilang disbursement rate is 3% naman siya mga guys. So, ayan, bali bumalik. Kasi medyo mataas. So, 10K to 30K. So, ibig sabihin, pag below 10K mga guys, is 50% po agad yung ating makukuha. Pero pag 10K pataas to 30K, ibig sabihin 3% every week. So ayan, every week po tayo makakatanggap ng 3%. Kumpara sa 10K, pababa na 50% agad yung ating makukuha. So in the batch 3, the last day, August 2nd, Friday, 30,000 and up and above for non-profitable merchants, weekly po yung kanilang disbursement frequency. So yan talaga. Simulang batch 1 to batch 3, hanggang sa last day po ng batch 3 is weekly po yung kanilang pagbibigay or pagbabalik po ng ating capital or fund. And especially sa ating disbursement rate, meron po tayong 3%. So palagi po nakapix po ang kanilang disbursement rate kung sakaling kung 10,000 pataas is naka 3% lang po siya. At ang pinagkaiba lamang po dito mga guys is pag 10K below po yung ating capital or fund is tayo matatanggap na agad na 50% mga guys. So ayun, 50% po agad na yung matatanggap natin mga guys. Bali 50% po ang ating matatanggap kung below 10K po yung ating makukuha mga guys. So ayan. So ayun, yun lamang po yung pagkakaiba
ng ating disbursement frequency. Disbursement rate dito mga guys. So, ibig sabihin, kung 10,000 pataas yung inyong mga capital or fund, is talagang nakapix lamang po siya sa 3%. And syempre, bali sa announcement dito ni Sitaw sa kanyang base disbursement schedule is weekly lamang po, and especially 3%. And especially kung 10K below, pababa, so ibig sabihin 50% agad po yung ating makukuha mga guys. So ayan. So yan po yung update sa atin ni Sitaw about po dito sa kanyang pagbabalik po ng ating capital or fund. Sa mga kapwa Sitaw seller natin dyan na hindi po kasama sa mga GC, group chat, or wala pong contact sa inyong account specialist, or kung hindi nyo pa po nalalaman yung update po ngayon kay Sitaw dahil regarding po dito sa kanyang disbursement schedule, is sana po ay i-share niyo po itong ating video at sana po ay nakatulong po itong ating munting video. And especially, reach out on your account specialist for more information and updates nga pala mga guys. Siyempre ako din naman is naghahanap lang din po ako ng update dahil din po sa aking capital or fund na sana po ay makabalik po sa atin ng buo kahit wala na, hindi na po siya tumubo mga guys. So ayan, so sa mga kapwa Sitaw seller din natin po dyan na marami din po silang affiliate. So ayun, medyo nakakalungkot lang din kasi yung iba kasi dito sobrang dami na din ng affiliate. So ayan, madami na din yung nakuha nilang commission dahil lang din dun sa affiliate. So ayan, nakakalungkot lang kasi na pinasara siya ng SEC dito sa Pilipinas at hindi na siya mag-ooperate. Pero dahil doon, isa na po ay makabalik po yung ating capital or fund ng buo. So ayan, bali sa susunod po ng ating video is maghahanap pa rin po tayo ng update and syempre ng information kung ano na nga ba nangyayari sa pagbabalik po ng ating capital or fund dito kay Sitaw. So ayun, maraming salamat nga pala sa mga nakasubscribe at nakapollow sa aking YouTube channel and especially lalo-lalo na sa aking Facebook page. So ayun, maraming salamat nga pala sa inyong lahat mga guys, and don't forget to subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa aking mga latest video. So ayun, maraming salamat nga pala sa ulitin nating video mga guys. Maraming salamat po.